Nung kami mga batang-batang reporter, dalawa ang madalas naming nakakausap. I was a Senate reporter but at the same time, paminsan-minsan pupunta kami sa Kamara. Matagal ho akong Senate reporter pero pumupunta ho kami sa Kamara. At doon sa Kamara, dalawa yung madalas naming ini-interview ng mga panahon na yon. Si Congressman Felicito Tong Payumo. Tapos si Congressman Gary Tebes. Now, nasa studio natin si Congressman, dating Finance Secretary Gary Tebes. Mr. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Welcome back sa SOS. Maraming salamat, Cesar. At sana makatulong po ako sa inyo sa tagapakinig natin. No? Sa ating mga nanonood at nakikinig sa atin sa multimedia platform, ang trabaho ng media ay not to cause panic, hysteria sa panahon ng krisis. But at the same time, kinakailangan niyang balansehin ang pagbibigay ng impormasyon, validated, accurate, and relevant information sapagat ang objective ng media, of course ng gobyerno, ay sa tamang impormasyon, higit na nagiging matalino ang pagkilos ng mga mamamayan at ng gobyerno. Alright. In-invite po natin si Secretary Gary Tebes sapagkat para mabigyan tayo ng historical data ng ilang mga krisis nung nakaraan compared sa ngayon. Halimbawa, anong immediate na pwede nating matutunan sa krisis na ito? Halimbawa, itong oil crisis ngayon, yung pagyera ng Amerika kasama ng ibang bansa sa Iran, kumpara sa Asian financial crisis noong 2007, 2008, 2009, alin ang mas malala? Alin ang mas matindi? Impact sa Pilipinas at sa mundo? Sa tingin ko po, Cesar, although bago pa tayo dito sa oil crisis na ito, no? Potentially, kung hindi ito ma-resolve within 6 months at umabot ng 1 taon, mas matindi po ito kesa sa 2008-2009 world financial crisis. Tsaka yung sa Asian crisis, yung 1997, tsaka yung dating 1973 oil crisis din, no? Ito talaga, mas seryoso po ito Kasi you're saying ito yung worst. it could be the worst. It could be sapagkat hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang. Tama. This is a developing story. You're saying noong 1973, oil crisis, 2008, 2009, in 1997, financial crisis, mas matindi ito. Mas matindi. Bakit ito mas matindi ho ito? Dahil worldwide po ito. No? Secondly, oil ang umpisa nito, tsaka ang contribution po ng Middle East, no, is quite large to the entire inventory of and supply of oil, no. At tsaka ang tatamaan nito pagkatapos ay yung fertilizer, yung pagkain. So kung nagkasama na yung pagkain tsaka oil po, itong pinaka-biggest component sa ating inflation rate, talagang malaki ang tama nito sa ating mamamayan. At lalo na ito sa ating mga poor and underprivileged. Kaya talaga mag-prepare po tayo, no? At dapat magka-sakripisyo po tayo. Kagaya ng isang pamilya po, tingnan natin uli yung ating budget at tingnan natin kung ano ang pwede nating i-postpone muna at magtipid muna po tayo para may maiwan tayo sa pinaka-importante yung mga bagay na dapat gamitin yung limited resources natin. Itong impusihan natin sa pagkain po at suporta sa tinatawag na vulnerable sectors ng ating ekonomiya po. Alright. Very nice. Sapagkat nakuha ko kaagad ho ang isang punto ninyo ngayon, no? Number one, mas matindi ito kumpara ng 1973, 2008, and 1997 Asian financial crisis, no? Sapagat dito, worldwide itong oil crisis, ang impact nito, and at the same time, directly hit ang langis. Alright. Pero may binanggit din ho kayo na katulad ng isang household, ng isang pamilya, kapag ka may crisis, dapat nagpapasya ka agad ano muna ang mga dapat i-postpone. Halimbawa sa pamilya, magkano ba ang average ngayon? Ang minimum wage ngayon is 500 sa Southern Tagalog, outside Metro Manila, sabihin mo ng mga 550, no? To sa Metro Manila to as high as 650, no? More or less on the average, no? So ang sabihin na natin na ang take home pay ng isang pamilya
malinis na, yung malinis na ay siguro mga 10 to 15. Malinis na ho yun, ano? Yeah. Medyo malinis na ho yun. Medyo maswerte na yon kung ang take-home pay niya sa isang buwan, 15. You're saying sa pamilya, mag-decide na kayo, ano yung usual na pag-aralan nyo yung usual na ginagastos ninyo, pero mag-decide kayo, ano muna ang dapat i-postpone Tama po yan. na wag gagawin. Tama. Sa national level, yun din ang mensahe ninyo. Yes. May mga expenditure program ang national government for 2026. You're saying, i-identify na kagad ni President BBM ng kanyang economic managers ano muna ang i-postpone and why and for whom. Ipopostpone Yes. para kanino? Ganito po yan. Tama po, ang proseso po niyan, Cesar, di ba nag-approve na po tayo ng 2026 national budget? Ngayon ang panahon na ang Development Budget and Coordination Committee na kasama po dyan ang Central Bank representative, normally ang governor kasama dyan, pag-isipan po nila para himayin yung budget at i-recommend sa ating Pangulo at sa Cabinet kung ano yung mga items na pwedeng i-reset or i-postpone muna. No? So pag-submit yan sa Pangulo, patawagin ng Pangulo, i-convene yung tinatawag natin LEDAC, Legislative Executive Development Advisory Council. Kasama dyan ang Senate President, ang Speaker at mga main leaders of Congress sa appropriations, sa finance, etc. So, mahimay nila yon. Magkaroon sila ng special session kasi ngayon wala silang session, di ba? So, isubmit nila sa special session na ito ang nagkasunduan kami sa Kongreso, ang leaders, na ito ang gagawin natin. Crisis situation natin, handa tayong magsakripisyo para hindi maapektada masyado ang ating bansa. So, what are the items that can we use to reallocate dun sa tinatawag nating vulnerable sectors po? No? Anong pwedeng iiwan para hindi naman apektado yung mga expenditures na makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Yung tinatawag sa ng mga ekonomista na growth enhancement expenditures. So, ang lalabas niyan, Cesar, hindi masyadong apektado yung ating growth rate kasi in-identify rin natin na anong projects na dapat ituloy natin, saan tayo kukuha ng pera para masafondoan yon, tsaka mafondoan yung mga kailangan ng mga vulnerable sectors. Alright. Subukan kong analogy and parallelism. Yes. No? Sa pamilya, siguro usap-usap mo na yung nanay at tatay at mga Yes. anak. Mga anak, ito yung budget naman natin buwan-buwan sapagkat ito yung kinikita natin. No? Ano ang pwede nating i-postpone ngayon? Pwede ba? Huwag muna tayo mag-shopping. Oo. Huwag muna bumili ng mga damit. Pwede ba bawas mo ng yung may kakayahan na nagpaplanong bumili ng sasakyan, pwede bang itabi muna natin Yes. yung planong pagbili ng sasakyan, yung mga ganon. Yung ating planong pumunta sa ibang lugar, Yes. pwede bang Yung travel wag muna natin expenses. yon? Tama po Sapagkat dapat yung pera natin na isi-save natin dahil dadagdag ang bilihin sa pagkain, Mas bibili tataas ang sa presyo. pati yung sa transportasyon. Sa national level, tingnan natin. Ganon din po. Sa national level, halimbawa, yung automatic appropriation, pwede bang yung utang ho sa yung pagkakautang, hindi naman siguro pwedeng i-postpone yun o Hindi. baka pwedeng i-renegotiate. Yeah. Halimbawa, yung foreign assisted projects, napakarami ho yun. Yeah. Sa foreign assisted projects, kapag ka wala kang counterpart, napoprolong Oo. yung project and therefore nagkakaroon ng prolongation cost. Yes. Dahil hindi ka makabayad sapagkat kulang kang pera, mayroon kang financial charges. Yes. So, binabanggit Hindi ko pwede. yung dalawang example na pwedeng pagtingnan na pwede bang suspend, i-negotiate na i-suspend. Maliban doon, na sa tingin nyo ay hindi pwede yung iba roon, ano ang pwedeng i-postpone ng national government ngayon? Okay. Subject to consultation sa legal review or tingnan natin yung ASEAN Summit, no?
scheduled po tayo mag-host noon, di ba? Okay. Alam mo, bawat bansa ngayon na ay actually concerned about their own situation. Pwede naman magkonsulta ang ating Department of Foreign Affairs or Foreign Minister. Pwede ba natin i-reset muna? No? Kasi tayo kailangan natin pag-aralan ito. Alam mo ba budget sa ASEAN Summit tsaka related meetings, Cesar? 17.6 billion. 17.6 billion. Oh, so pwedeng tingnan 'yon, no? Tapos yung Let me explain briefly why. sige. Bakit umabot sa 18 billion almost, no? Almost. Sapagat ang ASEAN Summit ay hindi lang siya meeting ng mga heads of states. Yeah. Bago nagkakaroon ng ASEAN Summit, mayroon yan ng technical working group Tama meetings. po Yun yung mga direktor, yung mga assistant secretary para himayin ang magiging agenda ng senior official meetings. Tama po yan. Yung SOM, halimbawa, Undersecretary for Finance, sa mga ka-meeting niya, Undersecretary, Deputy Minister of Finance, ng iba't ibang ASEAN members, para ano ba ang agenda ng ministerial meeting ng finance. So, marami yung meeting yan. So, from technical, senior official, tapos mayroong ministerial meeting. Tama po yan. Bago ang heads of meetings. Uh-huh. Sa Pilipinas, and by tradition, well, hindi naman tradition, but historical data, ang mga meetings na ito ay umaabot ng 400 to as high as 500 meetings bago ang heads of states meeting. Hindi ho ba wag muna nating i-postpone sapagkat ang ibig sabihin nito, marami ring turistang papasok o plus minus Meron na. Net yan. talo tayo. Kung, Neto nito, talo ho tayo? Kung i-implement po natin, mas malaki ang epekto kasi gagamitin natin yung pera yan para sa ASEAN Summit. No? Sino namang turista ngayon talagang pupunta-punta with the situation? Maliban sa mga ngayon? government representatives ng ASEAN members. Yeah. So, yun isa yan. The other is yung tingnan uli yung confidential or pwede intelligence funds, no? Tingnan natin kung pwede naman magamit portion of that para naman sa ating mga mamamayan, no? Magkano yan? Ang estimate yan is between 11 to 13. Let's say 11 billion na lang, no? So meron ka ng 17 billion, tapos more or less may 10 billion ka, meron ka ng more or less 27 billion. Alright? Tingnan natin po yung sa kombinasyon ng AICS, assistance to civilian, Individuals in crisis situation. tsaka yung programa ng DSWD, Department of Social. Baka naman meron magamit sila talaga para sa vulnerable sectors din, no? So, yung mga Christmas parties, yung mga celebration, yung mga international travels, tingnan po natin. Now is the time to really himayin natin like a pamilya, no? Tsaka magandang message po yan sa ating mamamayan na kami sa gobyerno nagtulungan. Ito ang sakripisyo na dapat gawin natin. Ito gagamitin natin para sa inyo. Ito para sa mga projects na para hindi masyadong afektahan ang ating ekonomiya. Alright, so, okay, maliwanag ko. Secretary Gary, you're saying na parang sa pamilya, pag-usapan ng national government, leadership, ano muna ang i-postpone? At ipaliwanag sa tao kung bakit dapat i-postpone. You're saying, halos bawat departamento ng gobyerno ay meron namang pwedeng i-postpone. Right. Kasama na dyan yung travel, Yes. maybe mga pagpuprocure ng mga bagong sasakyan, Yes. etc. At of course, kung ano pang pwede. So, yan yun. Alright, sa ating pagbabalik ko, makakausap po natin at ang itatanong po natin kay Secretary Gary, naging 60 pesos na ang $1. Anong ibig sabihin nito sa atin? Pero bago dyan, bago sa ating commercial break, si Mr. Ray David. Sir, noong 1973, anong naging sitwasyon ng Pilipinas pagdating sa langis? Tama ba? Nagkaroon ng pagrarasyon noon? Anong tawag noon? Coupon? Sige nga. Lapit to kayo sa mic. Okay. Nangyari noon yung rehistro mo sa LTO, no, mag-a-apply ka ng kupon. Para? Rasyon. Gasolina? Umabot tayo Pagkain. ng rasyon ng gasolina. So you can only buy if you received only good for
50 liters or 100 liters doon sa buwan na yun, yun lang ang mabibili mo. So yung mga ibang pamilya na mas marami sasakyan, pinagsama-sama yung mga ibang kupon na ang rasyon nila para malagyan ng gasolina. This na this was in 1973. 73. Aha. And I remember during Marcos Sr. time, there was a time tinabi ni Presidente Marcos, pinatabi yung mga Cadillac limousine na puro mga D8 yun, na mga Lincoln Continental, Mercedes limousine, pinatabihan at ang ginamit pati nga si First Lady pinagamit nun Ford Granada, which is a much smaller car, a very Okay. ordinary car, no? At saka mga Ford Cortina noon na 4-cylinder na maliit ang makina. So, yan, makita mo during that time ganong katindi ang crisis noon. Secretary Gary, you don't see this happening, di ba? Hindi yun, wala pa tayo dyan. Wala pa naman tayo dyan. At hindi natin nakikita yan ngayon. No. With all available data, we don't see that happening, no? Meron pa tayong inventory, pero that can be an option. I-rank na lang natin yung pwedeng i-save natin in the order of priority. No? You're saying, dapat maliwanag sa national government, Yes. ano yung pwede mong i-postpone, ano yung pumunang ibang ibabawas Yeah. sa National Expenditure Program, which is now a General Right, Appropriations Act. Okay, alright. Mamaya sa ating pagbabalik, pag-usapan natin impact nito at sinong winners, sinong losers ng bagong exchange rate natin sa ating bansa na ngayon ay tinawag kong Mr. Senior Citizen na. Ilan mo ng palala? Ang panawin ho natin, dating Finance Secretary Gary Tebes, kanina ho, bago ang commercial break ay sinabi ni Secretary Gary na pwede palang i-postpone. Isa sa mga pagtitipid ng gobyerno ay pwedeng i-postpone ang ASEAN Summit ngayong taon ng Pilipinas ang host, ang Philippine government ang host. At sinasabi ni dating Secretary Gary Tebes, 17 billion ito. Ang reference niya rito, sapagkat nung nagkaroon ng COVID-19, ang 2020 Summer Olympics ay pinospone noong 2020. World At Olympics yan. World Olympics ito na inilipat 2021. Tama ho ba? Sa Tokyo po yan. Sa Tokyo ito. Tama ho ito. Yeah. Tama po yan. Which means this can be done. Well, ang proseso dapat yan, ikonsulta yung mga ASEAN members kung okay ba sa kanila na dahil sa sitwasyon ngayon, i-reset na lang muna natin at magamit yung mga pera para sa ating mga mamayan. Sila mismo siguro, they will be relieved that they will have more time for themselves saka tulungan yung kanilang sariling mga taong bayan. Ang ASEAN was organized in 1975. Somewhere around that, Ang oil crisis natin ay una ay noong 1973 at yung financial crisis 1997, 1998, tapos nagkaroon tayo ng COVID. Hindi na postpone yata, no? Yung ASEAN Summit, no? Wala tayong maalalang na-postpone. Wala namang sa ASEAN Summit walang crisis naman eh. Wala namang crisis naman. Except the COVID, no? COVID was 2019 naman. 2019 to certain extent hanggang 2021. Yeah, no? I think yung ano natin. Pero walang postponement ng ASEAN Summit noon. Wala kasi ang sa atin naging host tayo. You're referring to us being host? Yes. I think that was 1995 yun eh. Yeah, So okay. that was before the Asian financial crisis eh. Okay, so pwede pala yon, ano? So pwede palang i-consider ng gobyerno. You're saying, is that your recommendation? I-consider ng economic team i-consider ng at least, Pangulo? i-consider kasi they have to look into the legality at saka yung diplomatic concerns ng iba. At least mayroon silang consensus na itanong muna yung kanilang ASEAN counterpart kung papayag ba sila na i-reset muna natin. Oo. Sa protection na walang maliwanag kung kailan matatapos Yes. itong At the same Iran time, war na ito. I think they're already anticipating that mga problema ay similar naman sa ating kasamaan sa ASEAN. Baka naman sila naghihintay lang ng Pilipinas nag-initiate kasi hindi naman pwede siguro tayo mag-reset without consulting them. Of course.
Alright, okay. Dapat maging abala ang Jakarta office ng ASEAN sapagkat ang ASEAN Secretariat ay nasa Jakarta with your suggestion. Unless tanggapin ito na Philippine government Yes. saka pag-uusapan sa Yes, ASEAN oo. Secretariat. Alright. Okay, some specific questions, Secretary Gary. Sino yung biggest loser natin sa 60 pesos to $1? Yeah, consumers po, yung ating average consumer dahil yung presyo ng bilihin lalo na sa pagkain ay tataas, no. Kasi dati let's say 58 pesos po 'yan. Ngayon 60 pesos, a little over 60 pesos. So may additional 2 pesos, no. 25% ng ating food requirement ay imported po, no. So kung ang peso natin nag-deteriorate, magkakaroon sila ng additional 2 pesos para makabili for the same dollar ng imported items, no. So tapos yung mga natin, yung langis kasi tumaas yung presyo ng langis. So kailangan ng additional dollars at double whammy, nagka-deteriorate yung peso natin. So talagang matindi yan. So consumers natin affected talaga. Alright. Sino naman yung biggest winner sa bagong exchange rate na ito? Ang biggest winner natin yung exporters natin. Lalo-lalo na yung sa BPO tsaka sa semiconductors. Kasi ang contribution nito malaki sa ating ekonomiya, 36 billion dollars. Ang ating overseas Filipino workers, at least initially, kasi makakapadala sila ng same dollar at ang kanilang pamilya ay makakatanggap na ng 60 pesos instead of 58 pesos. Pero sinabi ko temporarily kasi kung tumaas masyado yung ating inflation rate naman, mawawala yung gain ng pamilya, no? Kasi yung extra 2 pesos nila gagamitin nila sa pagbili sa mga pagkain na mas mahal na, no? But at least initially makakatulong po sa ating pamilya po 'yan. No? Alright. Tsaka tourism din kasi mas gaganahan yung ating mga turista na medyo maraming peso sila matatanggap sa bawat dollar na gagamitin nila dito sa Pilipinas. Alright. No? Sinong tinamaan dito ng husto? Secretary? Ang tinamaan talagang ang taong bayan ng consumer tayo. Oo. Yung oil price, yung inflation. Pag-usapan natin yung inflation. Inflation po. Okay. Anong reading ho ninyo sa inflation ngayon? Lalampas tayo sa higher end ng target ng Bangko Sentral. Ang higher end is 4%, no? Ang range po is between 2 to 4%, no? In the past few months, it has been less than 4%. Nagkaroon pa nga tayong 1.7, 2%. Ngayon parang umaabot na ng 3% yan. At ang concern natin na lalampas pa yan ng 4%, no? Si Secretary Balisacan nga nabanggit na posibleng umabot pa yan ng 7.5%. Sana hindi. Kasi alam mo, kung palagi tayo nagsasabi ng uabot yan, baka yung prophecy or projection natin baka maging self-fulfilling Tsaka baka gamitin na ng iba sa pagsasamantala. Secretary, sa mga ordinaryong mga kababayan natin, anong ibig sabihin na yung halimbawa 3% naging 4% o yung 4% inflation naging 5%? Anong ibig sabihin sa kanila? Alam mo, mahirap maintindihan yan. Ganito po yan. Kung ang presyo ng isda, let's say is, isang isda, let's say, 400 pesos per kilo, no? Kung tumaas siya ng 2%, i-add mo lang doon sa 400. Pero hindi talaga nagyayari yung ganun lang Kasi yung tinatawag na inflation yan, ito po ay basket of commodities kasamang oil at food, no? Correct. Pinakamalaki diyan ang timbang or weight, yung oil at food, no? Okay? Tsaka doon naman sa inflation rate niyan, kasi average na yan meron bumaba, meron tumaas. Ang complaint ng mga housewives bakit tumataas yung presyo ng vegetable, yung corn, etc. Yung mga ibang yan talaga tumataas more than the average inflation rate. So,
Ang talagang hamon, Traditionally, yeah, kahit sabihin mong 4% ang inflation na ina-announce ng gobyerno ng Philippine Statistics Authority/NEDA, mas mataas pa dyan. Pag nasa palengke ka, sa palengke. Sir Ray, di ba? Mas mataas pa yan. Kaya sabi ng mga namabalengke, sige, kumuha kayo yung presyong sinasabi ng DTI, bilhin nyo sa dyaryo. Alam mo, bilhin nyo sa radyo. Hindi yan ang totoong nangyayari sa baba. Sir, na lumalaki yan o na magnify yan dahil ang sweldo ng ating taong bayan ay hindi tumataas talaga in relation to yung pagtaas ng presyo ng ating bilihin. Bakit sinasabi na kapag may nananawagan na taas ang sweldo ng mga manggagawa sa public and private ay nagiging inflationary? Hindi, kung ano talaga yung talagang itawag natin universal. Ang ginagawa natin is regional, hindi ba? Meron tayong regional wage board. Tama naman sa regional wage board kasi iba-iba naman ang sitwasyon bawat rehiyon, no? Kung gawin mong universal yan, meron mga region na sobra-sobra yung pagpataas ng minimum wage, meron mga region na mababa. Sa ngayon, Secretary, habang nag-uusap tayo, maraming mga nasa palengke na, no? At itong mga nasa palengke, namamalengke, ramdam na nila yung pagtaas ng presyo, gulay, bigas, tinapay, isda, baboy, karne, iba pa. Tumataas na siya. Ang petsa ngayon ay March 21. Paano kung tuloy-tuloy ito ng 6 months nang walang resolusyon doon sa Middle East, sa Iran in particular? Anong nakikita niyong galaw sa presyo nito sa atin? Ito ba yung sinasabing 7%? Lahat ng yung 4% inflation ay maging 7%, which means kung ano ngayon ay pwede pang maduble. Yes, pwede pang 6 months from now. Yes, under the worst case scenario kasi kung ang kombinasyon ng oil, fertilizer prices, no, transportation, lahat yan tumaas, malaking epekto yan sa inflation rate natin. By the way, inflation rate, Cesar, can be looked at in two ways. Yung tinatawag ng mga ekonomista year on year. March 21 tayo ngayon versus March 20 last year. Meron naman tinatawag na month on month. Yes. So, ang usual comparison niyan is year to year, no. Pero tingnan din natin yung month to month kung nag-i-improve ba, uma-improve kasi gumagalaw yan ganito. We don't expect it na bababa month to month in the next few months. Hindi, I don't think so given the situation right now. Kaya nga ang sabi ng NEDA 4 to 7%. Yes, posible yan. And you're saying wag na natin muna bagitin. Mag-usap muna tayo ng solusyon sa ating problem. Wag tayo rin mag-usap ng ano. Mamaya tayo mag-usap ng 7%. Tataas pa ba yung peso to the dollar rate? Alright, babalikan natin si Secretary Gary Teves, dating Finance Secretary. Mamaya, Secretary, hihimayin natin. Gusto ko sanang marinig mula sa inyo. Response ng gobyerno sa crisis na ito. Yeah. Is the government on the right track? Tama ba yung mga narinig natin sa ating Pangulo? Tama ba yung mga pulisiya? Yung statement ng DTI, ng Department of Finance, ng NEDA, ng gobyerno in general? Is government on the right track in responding to oil crisis? Tingnan natin. Siguro mabanggit nyo sa amin mamaya, ano itong mga ginagawa ng Pangulo ngayon? Tama ba ang ginagawa ng Pangulo o may kulang pa? Anong kulang at anong pwedeng gawin? Alright, sa ating pagbabalik, ang oras natin, 41 minutes, makalipas ang alas 8 ng umaga. Is the President on the right track in addressing oil? I am not sure because we haven't really heard the President very distinctly. Ano talagang plano, no? So, ngayon siguro i-organize na niyang kanyang plano, i-konsulta na yung members of Congress, kanyang kabinete, para siya na mismo ang magbigay ng message. Ano yung pinaka-importante gagawin natin every month, no, until this crisis will end. So, ang pinaka-matindi dyan is, nabanggit mo kanina, ano bang pwedeng within our control sa budget na pwede nating i-postpone o reset muna, no? At saan tong mas na-save natin, saan to pupunta?
sa mga vulnerable sectors ba, yung transportation, mga farmers, at magkano at kailan, no? Sino ang mag-administer niyan? Secondly, saan tayo save? Sa travel natin internationally, i-postpone natin yung mga international conferences. Kukonsultahin namin yung ating foreign ministers sa ASEAN kung pwede natin i-reset muna o postpone yung ASEAN meeting. Doon mismo sa ating confidential funds, handa kaming ibuhos sa karamihan yan doon sa vulnerable sector. Meron tayong about 11 to 13 billion dun sa contingency or intelligence funds. Yung mga ganong bagay, talagang familia na ito. At ganito, meron tayong recess ngayon. Kinonsulta niyang Congress na magkaroon tayo ng special session para ma-manifest natin na nagtutulungan tayo. Ito, may agreement kayo na ito ang sasakripisyo natin sa 2026 budget muna para masiguro natin yung taong kailangan magsuporta, may pera. At ang yung maiiwan na pera dun sa mga infrastructure projects na kailangan i-monitor namin every 2 weeks na yung pera talagang ginagamit sa projects, hindi yung 1 year na wala na, tapos na. So, talagang rigorous monitoring and supervision niya. Immobilize yung Development Budget and Coordination Committee. Every 2 weeks, mag-monitor sila. Ang ating LEDAC, Legislative Executive Development Advisory Council, itawag ng ating Pangulo every 2 weeks. Itong performance natin nung nakarang 2 weeks. Anong gagawin natin in the next 2 weeks? So from time to time, even the President and not necessarily the spokesman should say it to the public para ma-reassure niya na talagang seryoso sila sa ganitong panahon ito. So ang Pangulo ang magsalita at From hindi time ang to kanyang time. spokesperson. Alright. Sa ating mga kabayan, si dating Secretary Gary Tebes maintains a think tank, a research group. But you're saying, Secretary, na wala kayong na-monitor na policy statement, policy direction Pero mula sa government? Wala kayong narinig sa DTI? Wala kayong narinig na monitor, na research sa the Department of Finance sa NEDA? Meron naman. Okay. What I'm saying is kailangan i-organize ng ulit ito para maliwanag sa ating taong bayan. Okay. Yung from the most important to the least important, pero maliwanag na talaga may plano at i-monitor yung implementation ng plan na yan. Halimbawa, excise tax. No? Okay. Isang plano na maliwanag kung ano ang posisyon ng Office of the President. Ano ho? Yes. Anong posisyon niyo ho rito? Okay. As a former fiscal manager, if you like, no, siguro yung orientation ko similar sa ating Department of Finance. Hindi naman kung babasura natin Let's yung first excise. define kung anong excise tax. Okay. So maraming mga kababayan natin Okay. narinig yung excise tax eh. Okay. Siguro i-define muna naintindihan ng ating mga ordinaryong kababayan. Okay. Ano itong excise tax? Excise Secretary? tax, Cesar, ito yung tax sa petroleum products. Palagay na lang natin dalawa, no? Ito ay gasolina Tsaka diesel. tsaka diesel. Yung excise tax sa gasolina mas mataas, 10 pesos per liter, no? Yung sa diesel is 6 pesos. So, kung sa 10 pesos, ang isang option yan is tanggalin yung 10 tsaka yung 6, no? Outright. Buo. Outward. Meron namang suggestion din na hindi naman lahat may maiiwan. Let's say, pwede sa diesel from 6 to 2 pesos, sa gasolina from 10 to 8. Para hindi man masyadong malaki ang mawawala sa So, gobyerno. mga kababayan, ito yung excise tax. Bawat litro, ito ang na binibili natin sa overseas Yeah. ay pinapatong ng gobyerno at ang perang nakukuha sa excise tax ay nalilikom ng gobyerno. You're saying, nag-average tayo ng 30 billion pesos per month na nakukuha mula sa excise tax. Yes, correct. Alright. Okay. So may proposal ngayon sa Kongreso at ito na ang nagiging posisyon, ito rin ay posisyon ng Office of the President. Ano ang posisyon ho ninyo? Okay. Ang posisyon is based upon what I read in the papers kasi wala naman kung physical interaction sa ating mga secretaries. Ang naalala ko yung posisyon na kinonvey ng Secretary of Finance na
wag na muna natin i-suspend yung excise tax, no? Pag-aralan muna natin. So, mientras inihimay pa yung actual result nung sa Kongreso, kasi aprobahan pa ng Kongreso yan eh. Huwag tayong mapako doon. Umpisa na natin na tulungan ng ating taong bayan by looking into the areas na pwedeng gamitin muna. Nabanggit ko na yung mga contingency fund, yung mga support sa ating individuals in crisis situations. Has this been your position kahit nung nasa finance secretary ho kayo? Wala na yung ganong Sabagay wala klaseng, tayong crisis nung wala panahon, ibang klaseng situation. oo. All I'm saying is, what are the things that we can do right away without waiting eh? Kasi nangangailangan ng tulong ating taong bayan eh. No? So, Kumbaga, unahin in na other muna. words, sa pamilya, huwag nyo nang hintayin yung sweldo natin sa susunod na buwan bago tayo mag-implement Yes. ng austerity measure. Yes. Ngayon pa lang, huwag na tayong mag-shopping. Ganon. Huwag na tayong manood ng sine. Ganon. Huwag na muna tayong pumunta kung saan-saang beach Yeah. Hindi ba apekton? O kung ano-ano mga unnecessary travel. Yes, O mag-text-text na lang. Whatever. O family reunion, di ba? May mga family Yes. reunion ngayong summer. Mga O, pwede parties, ba? celebration. Yung graduation, pwede ba? Yung ginamit ng kapatid mo, yun muna ang gamitin mo. Yung mga ganon. You're saying pwedeng gawin na gobyerno yan ngayon nang hindi kinakailangang hintayin yung batas mismo. kung ma-approve o hindi yung Yes. excise, yung proposal sa excise tax. All right. So, I'm not saying that we discard it altogether. In sequence lang. Correct. Understood. In the sequence. Now, doon naman sa excise tax, dalawang option po yan. Yes. One is, banggit ko Total. kanina. Total suspension muna. Or yung banggit ko na Pag sinabi bawasan. nating total suspension for a certain number of months. Yes. Hindi Anywhere naman taon, di ba? Hindi naman. Let's say between 1 to 3 months. Kasi Okay. pwede namang magbago yung sitwasyon eh. Okay. No? Tapos, So, the other option is the other option is to reduce the excise na tax ngayon. Let's say yung nabanggit ko yung kanina. 10 gawing 50, yung 6 pesos gawing 3 pesos. 6 pesos pwedeng gawing 2 pesos. 2 pesos sa diesel. Sa diesel. Yung 10 pesos sa pwedeng gawing gasolina. 8. Alright. Kasi yung gasolina, yung mga mayayaman ang pwedeng... So your position, Secretary? Well, kung administrative feasible, mas gusto ko yung reduction lang. Reduction. Kasi mas konti ang mawawala sa gobyerno. Kasi kailangan ng pera ng gobyerno para sa mga importanteng project. You're monitoring the mindset of both houses of Congress. I'm just reading. I'm not, You're of reading. course, interacting Okay. with them. But in terms of priority lang, Aha. of course, administratively, mas madali yung isuspend, Yeah. no? Aha. Pero in terms of the requirements of the government, sana hindi masyadong mawalan sila na. Sino bang makikinabang? Sino bang makikinabang kapag totally na suspend ang say 6 months or 3 Ang months? nakikinabang niyan, Sino makikinabang? mas makikinabang yung richer elements of our Yung mga mayayaman. mayayaman. Ayun. Kasi kaya naman nila yung mas mataas yung presyo ng gasolina compared sa mga poor and Kasi yung mga underprivileged po mahirap, natin. di naman bumibili ng gasolina. Precisely. Wala naman sila mga sasakyan. Yes. So makikinabang dito yung mga may mga sasakyan. Yes, correct. All right. So yun ang position ho natin. Yes, that's our position. So I'm sure na nababasa ho ninyo ang emerging consensus both houses of Congress dahil more or less nakikita ninyo yung mga batas na yung mga panukalang batas on excise tax. Are they on the right track? Well, ang emerging consensus, I don't know if I'm correct, na medyo mas favor ang Kongreso dun sa total suspension muna. Instead of nabanggit ko kanina yung reduction in the excise tax. Yung Sige, nabanggit ko. pag-usapan natin ng numero. Total suspension for 6 months. 6 times 30 billion, it's about 180 billion. Yeah. Ganun ba ang matindi ba yan? Pag nawala ito, Yes. matindi ba ang epekto niyan sa ating ekonomiya, sa ating social services? Okay, malaki yan kasi 180 billion is a big amount, no? So, marami mga projects na mawawalan, masususpend. Yung project na yan na makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya, apektado. So, kung apektado din yung ating ekonomiya, konti ang buwis pag-collect natin at utang na naman tayo, no? Tapos yung mga projects na may counterpart requirements, mapupusunan naman. So, kailangan i-balance yan talaga no? So,
So it's two things. Not only the magnitude but the refinement, yung monitoring. Importante. Hindi ba nagkaroon tayong problema ng 2025 tsaka partly 2020? Dahil medyo kapus yung ating monitoring saka supervision ng project. Kaya nagkaroon tayo ng mga sinatawag na unprecedented corruption. So kailangan talaga i-monitor yung pera na maiiwan yan, talagang mahimay natin at ilagay talaga sa project. Kaya ang monitoring yan talagang rigorous every 2 weeks sana. No? Monitoring rigorous every 2 weeks. Yes. Dapat merong Kasama na po ng oversight ng Congress yan. yung economic development team ng Pangulo. Yes. Sama na yung LEDAC. The budget committee. Ganito ba ginawa ni FBR nung financial crisis? Mas rigorous yung kay FPR kasi nasa system niya Talagang gusto niya talaga i-monitor. Yun ang Yung kanya, training niya sa West Point, sa military, completed staff work. Yung meetings, meeting every week. intelligence sharing, which means data sharing, real-time data sharing. No? Tsaka yung LEDAC every week. Yeah, yung binabanggit ko na parang unified task force, na parang yung cabinet ginawa ng unified task force, yung core group, Yeah. like the NEDA, the finance, the DTI, the DOTR, yung economic team, rigorous yung meeting. Rigorous every week. Oh, Yung LEDAC every week yun. oo nga, no? So if we can do that, because especially now in a crisis situation, Oo. kailangan talaga. Kasi volatile eh. Oh. Ang tawag namin yan sa National Defense School, bukad, volatile, tapos disruptive, hindi mo talaga nakikita, therefore dapat nag-uusap, no? Kumbaga hindi lang sa may GC kayo, Tsaka mas may mabilis group chat ang kayo. mabilis ang decision. Decision. Kasi nandiyan kayo Yes, fast Yeah. moving. Oo. Okay, so yun ang It's a very mungkahi ninyo. dynamic All right. situation calling for urgent decision making kagad yan. Mhm. So mas matindi si FBR noon. Yes. Weekly pala. Weekly yung LEDAC niya. And you are saying at least twice a month. Maski na twice a month. Okay na tayo. Oo. Okay. Tsaka from now, time and again, ang presidente will deliver a message to the nation. Itong ginawa namin. Rest assured, we'll continue to work for you. Yung mga ganun type, nakaka-assure yun eh. Oo. Alright, ang dami nating natutunan kay Secretary Gary sa umagang ito. On a final note, Secretary, no? You've been there, no? Both sa Kamara at sa DOF, tapos sa private sector, nakikita ninyo. By the way, kumusta ang private sector? Private you're sector. You're with the private sector now. Kumusta ngayon? Importante rin ang private sector. Of course, medyo problema sa private sector dahil wait and see sila ngayon dahil una yung nangyari sa... Di ba? Yung wait and see, masama yun. Masama yun eh. Kasi hinuhold mo yung paggagastos mo, Yeah. yung expansion mo. Tama. The mere fact na may wait and see policy ka, That's right. may sinuspend ka na. Oh, May decision ka na, teka muna, tigilan muna natin Oh. yung construction, yung expansion. correct. Di ba? So, apektado yung employment. So generally, wait and see. Generally, wait and see. You can feel that. Yeah. You've heard that. Yes, I've heard that. You're part of that. Hindi. Dapat nga, ito, isang bagay na dapat i-request ng Pangulo natin. Yung mga negosyante, lalo na yung mga conglomerates, kausapin na Yeah. individually. Tama. Pwede ba kayong tumulong sa atin ngayon? Yeah. Lalo na sa supply chain. Yeah. Kasi yung supply chain importante. Why? Because yung bilihin natin galing sa farm, iba na pagdating sa merkado. So doon the sila public should see the president that the president is acting on it. Yes. So parang ito yung mga nakikipag-usap siya. Yes, Di ba? Nakikipag-usap. Oo. Parang nung ginawa noong 2024. Ikot ng si presidente. At that time, noong 2024, one day covers one region and 3 locations. Yeah. If we can continue that, Kung that will pwedeng be gawin yun. helpful. Alright. Sec, maraming salamat. Hopefully, nakatulong ng konti. Pero yung mga ibang areas na hindi natin na we can nasagot, discuss that. Marami akong inihandang tanong ko sa inyo. Pero substantially, we covered ho. Nakuha salamat. natin. Alright. By the way, you don't see this hindi nyo nakikita ito na yung Iran, based on available data na nababasa ho ninyo. medyo kabaya. I have a suggestion na baka ganito yan. Di ba ang problema ngayon? Hindi na-anticipate
ni Trump or the US and Israel Yung, nalalaban ang Iran. oh, Correct? tsaka So, yung retaliation ng Iran. Okay. Widespread. Ganito yun eh. Oo. Anong pinaka-importante ngayon? Kung ikaw ay leader, Oo. yung worldwide situation, di ba? Oo. Kung hindi akalain na ganito, nagbobombahan yung mga Iran tsaka Bahrain, Qatar, ano binobomba Saudi. nila? Oo. Yung petroleum Oil. facilities. Yes. Pag binomba nila ang petroleum facilities, anong mangyayari? Marireduce yung world supply din. Correct. So, tataas yung presyo. Kaya marami ako nabasa na Iran is winning. Okay. Not militarily, but economically, sabi You niya. know why? Iran is winning. May nabasa So, ako ng ilang hindi- literature tungkol Alam mo, dyan. pag nag-aawayan sila, Oo. tatamaan talagang world na yun. Oo. eh. Kaya nga So, sinabi ninyo. what's the best? Come up with a solution. Anong nagpapaproblema? Kasi ang Israel, ang balita natin, ay talagang anti-Iran. Pero ang States, iba naman dapat ang Trump magsabi na in terms of the worldwide situation, tigilin na natin itong gera nito. Of course, it's hard for him. His personality Of is course. not associated with being humble, no? kung tatamaan mismo ang US, tatamaan siya sa November election, mag-isip na siya. Oo. Kasi mas Okay. problema niya siya. Tsaka magandang ang reception nito na siya na mismo, Israel, pwede ba? Tama na ito. Okay. Alright. That's another thing. No? Alright. Will he be able to do that? Sige. If he can do that, the whole concept of Trump will be different. Alright, No? okay. Alright, wala na tayong oras. Papasok na, overtime na tayo. Pasensya na sa mga executive session group. Alright, maraming salamat, Sec. Totoo. Sir Ray, maraming salamat. At sa lahat ng sumubaybay, nakinig ho sa atin, sana may natutunan kayo sa araw na ito, sa umagang ito. Ako po si Cesar Chavez at ito ang Special on Saturday.